My beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. March 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin all the details para sa personal reading, ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kuhanin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy na person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyari, or mangyari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Napakaraming energy sa mundo ito. Kaya kung hindi nag-resonate at hindi nangyari sa inyo, hindi nyo energy ang nakuha natin. Respeto nyo ang ating nakuha. Romance, celebration, and parties. Ayan, may mga magbibigay sa'yo ng pagmamahal, pagtulong, yan. Sa iba dito is romance, kanya. Sa iba dito is may mga celebration, maaaring may mga naganap o nangyari na isang sitwasyon na naging maganda ang outcome, ang resulta. Yan, no? Kaya maaaring magkakaroon ng mga pagkikita, pag-uusap, sa iba sa inyo, yan. Kung ano man yung happiness na yan na isi-celebrate nyo is congratulations, no? And someone's working against you behind your back. May tao na masama ang pakay sa'yo, no? Kung sino man siya, alam ko na alam mo na yan, kung sino siya. Distance friend is thinking of you. May tao dito na iniisip ka, maaring in a distance, maaring nasa ibang lugar, sa ibang bansa, nasa Pilipinas, kung saan man siya, no? Or ikaw nag-iisip niyan. Hidden secret can harm you. May mga hidden secret na maaari kang malalaman o madidiscover na maaring ito ay lungkot mo, syempre, o kaya maging hindi maganda yung, syempre, yung feelings, no? Nakita ko dito. And sorrow over loss. May mga something loss sa iyo, no? Maaring pera, relationship, o mga nawalang buhay, di ba? Kung ano man yan sa inyo, something loss, sorrow over loss. And with the cup, you should accept valid criticism. Yan, meron talaga mga tao na pipintasan ka, ikikriticize ka, may mga masasabi na hindi mo magugustuhan, no? May mga pagsisinungaling, kasama na rin dyan yung pagsisinungaling, na maaari din yung iyong ikasama ng loob, ikakaharm mo talaga. No, tingnan natin ang energy ni Aquarius. 1 to 15, energy ni Aquarius. Ano po yun? Okay. Okay, ang energy mo this 1 to 15 is, syempre, andun yung sadness, no? Andun yung sadness, andun yung may mga aalalahanin ka, may mga sitwasyon na iisipin mo, may mga burden, may mga papasanin ka, yan. Iba sa inyo, maaaring may insomnia kayo, ganyan. May mga situation na parang mapupunta ka in a dark place, parang may mga depression, anxiety, stress. May mga situation na I hope sa iba walang pagsisihan. May mga sitwasyon na magkakaroon ng there's a deep wound, ako nakikita. May mga sitwasyon na kawalan ng kakayahan o kaya pag-asa. Sa iba sa inyo, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. And then may mga sitwasyon na malalack of clarity ka or malalack of focus ka sa isang sitwasyon. Yung 1 to 15 mo, ganun ang mangyari sa'yo. Parang wala kang magagawa this time, no? Sa nakita ko, parang there's something happen na mangyayari yun. Kasi kinakailangan. Yun ang nakikita ko. Iba dito, maari may mga magbibigay sa'yo ng concern, payo, ganyan. Or ikaw magbibigay ng payo, ganyan. And syempre, have faith lang daw ang sinasabi dito, no? And nandito rin yung parang this time is parang papahalagahan mo ngayon yung sarili mo. Yan, or you need, Kumbaga may mga frustration din kasi ako nakikita sa iba, magkakaroon ka ng
mag-a-isolate ka ngayon sa sarili mo eh. This time eh, no? Yung nakikita ko dito. Siguro you want to be alone muna for a while, yung sa iba sa inyo, ganyan. Hindi naman siguro drain as a drain, no? Siguro may mga ano lang, magkakaroon ka lang ng emotions, mag-feeling emotions ka kasi mayroong lungkot ako nakikita sa'yo. By 1 to 15, ganyan. Siguro may mga insecurity ka mararamdaman into your part, sa iba sa inyo, ganon. Nakikita ko, parang hindi ka muna, parang mag-disconnect ka muna sa ibang tao for a while. Sa 1 to 15. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. Ay. Hindi stable yung hindi stable. Yung iba sa inyo, 1 to 15 is medyo may pagka hindi stable sa ibang aspeto ng buhay mo. Ganyan. Halimbawa sa health mo, hindi ka ganong stable. Halimbawa sa pera mo, hindi ganong stable. Anything. So, saan yan? Tingnan natin parating kay Aquarius. Parating kay Aquarius. So, ano po ito? Sabi ko nga muna. Tingnan natin Yun na. Okay. Parating sa'yo, pati nung kamay ko laki daw to. Parating sa'yo, imbalance ka this time. Imbalance ka this time. Ang nakikita ko sa'yo dito, medyo magiging magulo yung isip mo eh. Dito pa lang meron eh. Parang dito marami kang iilusyonin, no? Maaring may mga iisipin ka every night. Hindi ka gaano makakatulog sa iba sa inyo. Baka makulangan kayo ng tulog. And then also, dito is merong, may tao ako na nakikita na siguro may isip mo siya. Or, may tao dito na hindi kayo magkakatugma ng energy. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito na hindi kayo magkakatugma ng energy. And then, maari yung tao na yun is may isip mo siya in a night na, ay, itong tao na to, bakit ganyan siya, ba't ganyan? Ganyan. Hindi kayo magtutugma nitong tao na to. And then also, sa nakita ko dito ay, I don't know why kung bakit maraming tao ako nakikita sa'yo. No? Siguro may mga tao ka naiisip-isipin. And then, or vice versa. Siguro, handito you're in a place na maraming tao ang kukonek sa'yo. Yun ang nakikita ko. Baka may mga makakausap ka. Ganyan. Pero, kung may mga kakausap sa'yo, there's a 2 to 1 person, parang ganun, hindi siya magtutugma sa'yo. Hindi kayo same ng energy. Kumbaga, hindi kayo compatible. Pag mag-uusap kayo, magkiiba kayo. Sa lungatan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba sa inyo is, may tao dito na gagamitin ka lang or ginagamit ka lang. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Dapat iwasan Aquarius. May mga tao na hindi loyal sa iyo. Or ikaw ang hindi loyal Page of Pentacles, dapat iwasan nyo. Bye. Thank you. Okay.
Ang dapat mo daw iwasan ay yung isang situation sa buhay mo na you don't know, yung hindi mo alam kung ano yung layunin mo sa buhay. Yung, yung situation na banat ka lang ng banat, pero hindi mo na maalam yung kung tama ba yun, nakakagood ba yun, magsasucess ba yun, magiging maganda ba yung outcome nun. Well, wala naman nakakaalam kung magiging maganda yung outcome nun sa nakita ko. Pero, alamin mo kung ano yung magiging resulta. Kasi maiisip mo yun eh. Kailangan mo magkaroon advanced thinking when it comes to sa bagay na yun. Naintindihan nyo? Halimbawa, nakapag-usap ako sa isang tao. Hindi ko naisip, nakapagsalita ako nang naka-harm sa kanya. Diba? Yan. Nakapagsalita ako naka-harm siya. Tapos nakapagsalita rin siya na naka-harm sa akin. Halimbawa lang kasi, why? Yung sinabi ko, hindi niya nagustuhan. Kaya, nag-back siya sa akin na hindi ko rin magugustuhan. Diba? Ibig sabihin, bago ako nagsalita sa kanya, hindi ko inisip kung masasaktan siya. Inisip ko lang gusto kong magsalita. Pero ano yung layunin ko? Hindi ko muna pinag-isipan kung ano magiging cause nun. Diba? Yun. Kasi may pagbabackstabbing dito eh. Alam mo yung parang hindi nagtitink kung maayos ba yung sinasabi mo o yung gagawin mo. Kailangan, iwasan mo yung hindi mo alam yung layunin when you start it. Ganon ang sinasabi dito. You need to be aware. Sa pera mo man yan, kung anong layunin niya, pag sana panalalita mo man yan, into your action, into your creativity, you need to know kung ano yung layunin, ano yung objective nun, at mag-advance thinking ka before you take it action. Okay? And give effort doon sa bagay na yun. Example ko na kayo ha. Halimbawa, may lalakarin ka. About saan yung lalakarin mo? Ano yung layunin mo? Lalakad ka la. Okay, pupunta ako ng mall. Ganyan. Pupunta ako ng mall. Ano yung bibilin mo? Ano yung point mo? Nagpunta ka ng mall. Mag-refresh. Ganun. Pero pag uwi mo, ang dami mong bitbit. Pero it's up to you, pera mo yun, no? Pero you need to save money din ha. Yun, iwasan mo yung kikilos ka at mag-action ka ng hindi mo alam at hindi mo pag-iisipan in advance. Kamusta ang love ni Aquarius? Thank you. Tandaan nyo palagi tayong vice versa ha. Kasi yung may mga katotohanan na pwedeng makasakit sa'yo. Alam mo yun? Na ikaw rin naman yung gumawa. Kasi minsan, di ba, alam naman natin na ganun ang magiging, ewan ko, marami kasing ganun tao eh. No? Sa nakita ko dito. Pero nasa sa inyo yun. How to handle. Okay. When it comes to a love, okay, when it comes to a love, ang nakita ko dito, yes, wala na yung connection na yun, no? Parang nandun na yung napagod na, no? Sa nakita ko dito. Nagkaroon ng mga rejection, nagkaroon ng mga dissatisfaction, at isa sa inyo is maaring still stuck doon sa situation na yun, no? Nagkaroon talaga ng loneliness, they feeling lost, ganyan. Nagkaroon na ng withdrawal, and may isa sa inyo, as in nagkaroon na ng iwanan, no? Nagkaroon ng abandonment. Kaya nakita ko sa inyo is maaring iba sa inyo is nag-move on na. Yun na nakita ko. Iba sa inyo single. Yun na nakita ko. Kasi nakikita ko na nag-move forward ka na. Yung iba sa inyo and someone's leaving behind. Kasi ang alam na nila is hindi na mag-work yung relationship na yun. Kaya mas pinila nilang mag-move. Kamusta ang kaperahan ni Aquarius? Ayan. Okay. Ang kaperahan mo medyo no? 50-50. Ay, got. Ingat din kayo, no? When it comes to a health, no? Parang may taong may sakit. Pero, handin yung recovery.
When it comes to money, nakikita ko naman na, oo, may mga situation na, ano, na maaring may nawalang pera, no, sa nakita ko dito. Pero ang nakikita ko naman dito is malakas naman yung loob mo, and still recovery ka naman sa bagay na yun. At ngayon, nakikita ko when it comes sa mga paggastos mo sa kaperahan mo, nakikita ko naman na pinag-iisipan mo na siya bago mo pa siya ilabas. No, handun na yung pagiging patient mo when it comes sa paggastos na nakikita ko sa'yo, at nagiging ano ka na rin, andun na yung controlling when it comes to money. It's good naman kasi nagde-decide ka na before bago ka maglabas sa nakikita ko dito. Kahit na minsan marami kang iniisip na gusto mong bili, gusto mong gastusan, nakikita ko. Pero ang kumbaga, pinagagastusan mo na yun, gumagastos ka na in a way na importante. Yun nakikita ko naman sa'yo. It's good naman when it comes to money, no? Kahit pa paano is nakakaraos ka. Hindi ko naman nakikita na sobra kang nasasaya this time. Advice po, universe. Pero you need to keep moving pa rin, no? Andun pa rin yung unit mong may mga ilet ko ka pa rin, kahit pa paano. Siguro iba may problema, pero hindi ko nakikita kasi iba na ano eh. Kasi 50-52 eh. Advice. Okay, ang advice sa'yo ay you need to transform this time, no? Sa nakikita ko dito. You need to transform. Kailangan ngayon is try to make it balance lahat ng aspeto ng buhay mo this time, to your health, money, stability, anything. Sa business mo man yan, sa mga pagsalamuha, ganyan. And then also, sinasabi dito na kasi sa ngayon, medyo may konting crisis o there's a problem ako nakikita when it comes sa'yo, no? Lalo na when it comes to a health issue. Ang nakita ko either sa'yo or sa family mo, ang nakikita ko dito. Kaya medyo may konting problema ako nakikita. Pero kahit na gano'n yung nangyayari, into your part is kailangan mo pa rin na balansin ito. And you need to be stable. No, kung kailangan na humingi ka ng support sa pamilya mo, it's good yun, no? Sa nakita ko dito. And ang nakita ko rin dito is meron kang dapat na harapin. Parang handun ka sa sitwasyon mo na may haharapin kang parang there's a fear ako na nakikita sa'yo na kinaharap mo o haharapin mo. Pero kailangan mo pa rin balansihin yun. So, kailangan dito is pagkakaisa, ganyan. Kung kailangan mo makipag-usap sa tao na 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 um, na gusto mo kausapin mo. Yun. Kung kailangan ka lang humingi ng tulong, humingi ka ng tulong. You need to be stable this time. Kasi ang nakita ko dito, iba sa inyo when it comes to money and health, medyo tagilid, ano? Medyo hindi siya good ang nakikita ko sa iyo. May mga sitwasyon talaga ako na nakikita sa iyo na hanggang ngayon is maaring hindi mo pa ito totally nalilet ko. Kasi sa ngayon is there's a decision making. Ako na nakikita na hindi mo pa na-desisyonan. This is the time to face your fear. Use your mind and intellect when making a decision. So nakita ko dito. Alam mo yung parang naninimbang ka sa mga nakakausap mo ngayon kung sino ba ang totoo at hindi. Nandun ka sa ngayon eh. It's good naman kasi you protect your energy, you protect yourself. Minaka-good yun kasi pero you need to trust more to your intuition, no? Sa nakita ko dito. You need to take care of yourself, tsaka be wise, no? Ang pinaka the best din. Arigato naman, God bless.